Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube. Ayan, may ginigilaw shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Sana po sa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo nakalugaran sa Pilipinas. So ito po mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito yung kabuuang interview ng News 5 kay Attorney Leni Robredo, na kung saan may na-on the air din tayo sa karugtong ng video na to, kaso lang kaunti lang po ang interview nun. Dito semi-documentary. Okay, semi-documentary to ha. Part po ito siya ng pagtulong ni Attorney Leni Robredo at pagbigay ng mga Pilipino na sa dami ng mga kandidato o magkakandidato o sa dami ng mga opisyal ng Bicol Region, bakit dito sa kanya ang mas marami ang nagbigay ng donation para itulong sa ating mga kababayan na nasalanta nga ng Bagyong Christine sa Bicol Region at iba pang mga kalugaran sa panig ng Pilipinas. Okay, ito po yung karugtong, no, kasi medyo mahaba-haba po ito. Yung na-share kasi natin is maiksi lang po yun, mahigit lang 1 minute. Ito may 4 minutes mahigit. Okay, at may mga sasagot dito si Attorney Leni Robredo sa mga katanungan. At dito ko masasabi talaga na dito sa part na to is tunaw na tunaw talaga dito si Sara Duterte. At ito ang dapat pag-aralan ni Sara Duterte, kung paano niya magaya si Attorney Leni Robredo na ang tao mismo ang lumalapit sa kanya para magbigay ng donation. Yung mga dating ayaw sa kanya, lumalapit sa kanya para magpakilala or magbigay ng donation. Like example na ito si Welly Rebillame. Alam naman natin kung paano siya sumuporta sa mga Duterte, okay? Pero hindi natin alam, baka nagbigay din sa OBP. Pero dito kasi siya ang pumunta ng Naga, okay? At nagbigay ng tumataginting ng 3 milyon. Doon kasi sa OBP hindi natin nabalitaan kung nagbigay siya, di ba? So ito po, panoorin po natin itong kabuuan ng video. Courtesy po sa News 5. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. Kahit wala sa pwesto si dating Vice President Leni Robredo, ang puntahan ng mga gustong tumulong sa mga binaha, ano pa man ang kanilang kulay sa politika. Narito ang aming eksklusibong report. VP, kamusta ka na po after several days of relief operations? Parang 5th day na namin ito. Okay naman. At least today, medyo humupa na yung baha. Hindi lang namin, parang 8 barangays na lang yung affected. Kasi right after the typhoon, parang 70% of our barangays talagang lubog. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Naga City, nag-viral ang larawan ng dating bise na sumuong sa gabaywang na baha. Pinaka-importante kasi nakikita ka. Pag nakikita nila na yung leader nila nandyan, alam nila na government is working. Kahit nga private citizen ako. Dito sa part na yan, sa sagot ni Attorney Leni Robredo, talagang lusaw dyan si Vice or tinamaan dyan si Vice President Sara. Kasi alam naman po natin na kailangan, sabi ko nga sa mga live natin, hindi kailangan ang enough na ba para mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan? Enough na ba yun para sabihin ka na good leader ka? Ang sabi nga natin, kung kailangan ang ayuda, mas kailangan ang presence ng isang leader para maramdaman ng ating mga kababayan na apektado ng nasabing kalamidad na nandyan yung
ina na tinuturing natin, na pangalawang ina, yung magpakita siya ng kanyang presensya. Kasi yun talaga ang pinakamasarap sa piling sa mga kababayan natin na nakaranas ng kalamidad. Like gaya ng ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos, nagpakita siya ng kanyang presensya. Dinalaw niya ang mga evacuee center, maging sa Kamsor, maging sa Naga City. Yung pinatunayan niya na nandyan yung isang ama na handang tingnan bigyan ng mga kung ano-ano na mga tulong ang ating mga kababayan. Kumbaga, naging responsible ang ating presidente na si Mr. President Bongbong Marcos, no? So, yun dapat ang ginawa ni Vice Presidente Sara. Hindi lang yun yung mga taga-opisina niya ang gumalaw. Ang importante talaga dyan, magpakita siya ng kanyang presence. Diba? Kung narinig nyo ang sinabi ni Atty. Leni Robredo, talagang tinamaan ng doon si Sara Duterte. Kaya nga siguro, yung sinasabi ni Mahardika, na dapat lecturean si Leni ni Vice, mukhang baliktad yata. Dapat si Atty. Leni Robredo ang mag-advise kay Sara Duterte na ito ang gagawin mo para mapaamo mo yung mga tao. Diba? Tuloy po natin ito. 7 million within 24 hours. You're on the third, fourth day and more than 20 million pesos. Do you expect na ganun po yung tutulong? Ngayon na Naga lang, parang mas inaasahan ko mas konti yung magre-respond kasi hindi naman nila kilala yung lugar namin. Sabi na Atty. Leni Robredo, hindi niya ina-expect na ganong kalaki ang donation na matatanggap niya. Kasi hindi naman daw kilala ang Naga City. So, ibig sabihin nga talaga mga ka-aksyon, kahit hindi man kilala ang Naga City, ang naging leader natin, na ang naging former Vice President, nakilala po siya sa pagiging magandang leader. Yun ang nagdala sa mga taong mas doon na lang sila mag-donate sa programa ni Atty. Leni Robredo kasi nakakasiguro po sila na ang donasyon na ibibigay nila ay makakarating sa mga kababayan natin na dapat tulungan. Diba? Totally, ang total po niyan, ang pinaka nakita ko sa latest post niyan is nasa 32 million pesos ang naging fundraising ni Atty. Leni Robredo. Diba? Sipin nyo yan, ha? Kahit hindi niya mang kapartido, kahit naging kalaban niya pa sa politika, pero mas siya pa ang pinili para i-donate o bigyan ng tulong. Diba? Pinaka-short dito, mas siya ang pinagkakatiwalaan ng mga taong ito. Kahit hindi niya mang kakulay, ibang kulay, pero siya ang pinili para bigyan ng donation para sa ating mga kababayan. Tulad ni Erwin Tolpo. Diba? At ang iba pa dyan. Tuloy po natin ito. Na-deploy natin ay nakarating na po sa nakaka-amaze na buhay yung spirit of bayanihan. Ito, si Willie yata ang sakay niyan, mga ka-action, si Willie Rebillame. May sarili naman kasing chopper si Willie. Si Willie nga, si Willie. Ayan, si Willie. Nag-chopper siya mula Maynila yata. Welcome to Naga! Dito ang nanay ko. Buen dia. Isa sa mga nagbigay ng donasyon ay si Will to Win host at senatorial aspirant Willie Rebillame. May papasalamat po tayo kay Willie Rebillame. 2 taon nang wala sa pwesto si Atty. Leni Robredo. Subalit ang buhos ng donasyon ay pagpapakita na malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng karamihan. Sobrang blessing na pinagkakatiwalaan ka. Tingin ko lahat naman tayo, whether nasa gobyerno tayo o hindi, pag pinagkakatiwalaan tayo, parang grace yun eh. Kaya sa akin, ayoko namang sayangin yun. Kaya sa amin,
sobrang nag-exert kami ng effort. Halimbawa, yung mga nagbibigay ng pondo na kakailanganin namin for our operations, talagang gusto namin yun i-account to the smallest centavo. Kasi pagpapahalaga yun sa binigay. Hindi na rin daw dapat lagyan pa ng kulay ang mga politiko, maging mga kandidato na lumalapit sa kanya at nagbibigay ng tulong. Yes, tama po yan. Dapat hindi bibigyan ng kulay pag ganitong sitwasyon. Diba? Kahit hindi pa man kapartido yan ni Atty. Leni Robredo, kasi ang usapan dito, hindi muna kulay o hindi muna isit aside natin ang buhay politika. Ang isipin natin, katulad ng iniisip ni Atty. Leni Robredo na kung sigurista yan si Atty. Leni Robredo na masabi, hindi naman kita kakulay kaya hindi kita tatanggapin, hindi mo ako sinuportan. Hindi, wala po yan sa vocabulary ni Atty. Leni Robredo. Ang inisip niya nun, ang makatulong sa ating mga kababayan. Walang kulay-kulay pagdating sa kalamidad. Pero pagdating sa mga supporters ng mga DDS, binibigyan nila ng mga maling imahinasyon, pag-iisip, panyuyura. Kasi nga, makikitid talagang utak ng mga DDS, ng mga supporters. Diba? O, sa atin, binigyan ba natin ng kulay yan? Hindi natin binigyan. Minsan, nabanggit ko sa isang live ko na wala munang kulay-kulay, isit aside muna natin ang buhay politika, iisipin natin at pasalamatan natin na kahit ibang partido man ito, pero magpasalamat po tayo dahil ito si Willie ay mas pinili niya pa si Atty. Leni Robredo na bigyan ng 3 milyon para itulong o pandagdag tulong sa ating mga kababayan. Di ba? Napakasarap nun. Tuloy po natin. Sa akin naman, walang masamang tinapay. Sa akin, every time may pupunta na gusto magbisita, laging welcome sa bahay namin. Kahit yung pakiramdam kasi ng ibang mga tao, ibang mga supporters na tinira ka niyan dati, dapat hindi mo binibigyan ng panahon. Pero sa akin kasi iba yung paniniwala ko eh. The mere fact na nag-extend ng, di ba, sila yung gustong bumisita, okay na yun sa akin. Or yung pong mga nagsasabi na nagagamit po kayo sa politika? Usually, pag nagko-courtesy visit ka, wala ka namang masamang intensyon na manggamit eh. Talagang lagi naman yung intensyon magbigay galang dahil pumunta ka sa lugar nila. So ako hindi ko binibigyan ng ganong kahulugan. Ano po ang gusto niyong mensaheng maipaabot sa mga Pilipino sa ganitong mga klaseng sitwasyon? Sana sa ginagawa natin, lalo ngayong private citizen ako, na ma-inspire yung tao na pag nasa posisyon ka makatulong. Yan ang maganda. Pag nasa posisyon ka, makatulong. Pero kay Atty. Leni Robredo, may posisyon man o wala, handa siyang tumulong sa ating mga kababayan sa abot ng kanyang makakaya. Yan ang dapat sundin ni Vice Presidente Sara, na kahit wala man siya sa posisyon, tumulong pa rin siya kung talagang sincero ang kanyang pagmamahal sa bayan. Hindi lang perket may posisyon siya tutulong. Pero sa ngayon, nakikita ho natin, taliwas po yun sa ating ine-expect. Diba? Kaya good luck na lang sa iyo, Vice President. Ayan, kung ma-impeach ka man, wala po tayong magagawa. Okay? So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping. No? Maraming salamat po sa News 5. Ayan, thank you so much sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.